Magandang araw po sa ating lahat. Muli po, ito po ang inyong Sister Mel na tayo po ay tatalakay para sa ating kaligtasan. Napakarami po ang nangyayari ngayon. Hayag na po ang end of times. Kaya po, nararamdaman niyo po ba na iba na po ang panahon ngayon? Kasi nga po, ayon po, according to the Bible, ay talagang nalalapit na po ang pagbalik, second coming ni Jesus Christ. Napakarami pong dilubyo, napakarami pong nangyayari, mga war, mga gera sa Israel, Palestine, iba't ibang bansa, dilubyo, gera. Mga kapatid, ito po ay lahat ay nakalagay. Lahat pong yan ay nakalagay po sa banal na kasulatan. At tunay nga po na ang mga nangyayari ay pawang nakasaad sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya po, kayo po ay aking nais na tayo po ay maligtas. Napakahirap po na tayo po ay hindi po natin alam kung saan tayo mapupunta. Sabi ko nga po na ang ating buhay ay pansamantala lamang po tayo dito. Ang ating pong destinasyon ay doon sa heaven. At kung papalarin po kayo sa pamamagitan ni Jesus Christ, ay tayo po ay makakasama niya sa paraiso niya. Pansamantala lamang po tayo dito. Kagaya po noon na sa Sodoma at Gomorra, kay Noah ay ginunaw po sa pamamagitan ng tubig. 40 days and 40 nights ginunaw po ang sa pamamagitan ng tubig. Sinasabihan ni Noah ang mga tao pero hindi po sila nakikinig. Ano nangyari? Nangalunod po sila at nangamatay po sila. Gayun din po sa Sodoma at Gomorra. Sa sobrang kasamaan ng mga tao ay hindi na po nakapagpigil ang Diyos. At sila po ay pinaulanan ng apoy at nasunog po ang buong Sodoma at Gomorra. Kaya po tayo, mga kapatid, kitang-kita, hayag na po na ang second coming ni Jesus Christ ay napakalapit na po. Kung babasahin po natin sa Biblia, ay tunay na anong nangyayari kagaya ngayon sa Israel at Palestine ay nasa banal na kasulatan. Gawa po ng kapag ang isang bansa ay nakakatakot, hindi kumikilala kay Jesus Christ, ay nariyan. Itinatanggi mo si Jesus Christ, ay yan ay kapahamakan. At pwedeng-pwede po maghanit ang Diyos at sila
ay dilubyuhin at sila ay puksain. Hindi po nila kinikilala si Jesus Christ. Ay sa John 3:16 po ay napakaliwanag. Napakaliwanag po na ang John 3:16 ay gayon na lang ang pagsinta ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang mga sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Ano po ang ibig sabihin ng hindi mapahamak? Ang kapahamakan po sa Biblia, yun po ay spiritual. Yun po ay impyerno ang kapahamakan. Kaya po mga kapatid, naririto po ang inyong Sister Nel upang tayo po ay makasama ng Panginoon. Kung ibig mo hindi ka mapunta sa impyerno, kung ibig mo ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas at makasama ng Panginoon doon sa kanyang paraiso. It's time natanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo. Kaawa-awa po ang taong itinatanggi si Kristo. Kaawa-awa po ang taong hindi sumasampalataya kay Kristo. Kasi sa silong ng langit, ang John 3:16 ang ating kaligtasan. The only Savior is Jesus Christ. Napakaganda po ng ating tatalakayin. Ngayon, ito ay tungkol kung gusto po natin maligtas at makasama po tayo sa rapture, ay naririto po at tatalakayin natin ang isang napakagandang paksa na ito po ay mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong topic ay ang talikuran natin ang kasamaan. Ito po ay mula sa 2 Chronicle 7:14 to 16. At sa Joel 2:12 to 14. Tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, tanggapin niyo po ang aming pagdakila sa inyo, ang aming pagpapasalamat, ang aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin ang aming topic, ang aming mapag-aaralan. Lord, tunay po na ang makakarinig nito at makakapanood nito ay tumanim sa kanilang puso, isip, ang tanging kaligtasan. Sapagkat tunay na ang damang-dama na po namin at hayag na hayag sa aming mga mata ang mga pangyayari na ito po ay sign, ito po ay anin na nalalapit na second coming ni Jesus Christ. Na ito po ay hayag na hayag na malapit na po na parusahan ang taong hindi kumilala sa Panginoong Hesus.
Tulungan mo kami, Ama. Kahabagan mo ang mga tao hindi kumikilala sa iyo, na ikaw, Panginoon, ay makilala nila, sapagkat ikaw lamang po ang the only Savior sa silong ng lahat. Salamat, Ama, ng aming bansang Pilipinas ay ikinukubli mo sa mga gera, sapagkat batid mo po na napakarami, milyon-milyon ang mga anak mo dito sa bansang Pilipinas. Lord, huwag mo pong ialaw ang kaguluhan, ang gera sa bansang Pilipinas, at tunay, Ama, na tulungan mo ang mga taong magaganda ang namumuno sa aming bansa, na maganda ang hangarin sa aming bansa, at ang masasama ay ialis mo, Panginoon, mga namumuno sa aming bansa. O Diyos, napakabuti mo po. Patuloy mo po kaming kaawaan. Patuloy mo po kaming ingatan. Hallelujah. At tunay, Ama, higit sa lahat ay pagpalain mo ang aming spiritual life. Diyos, tunay nga po, Ama, na kayo po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Maraming salamat po. Ito po ang aming samo at hiling sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Po natin ay talikuran natin ang kasamaan. Bakit nga po? Dahil ayaw po ng Panginoon, kinamumuhayan ng Panginoon ang uri ng kasamaan. Ay kung hindi tayo tatalikod sa kasamaan, ay ang makakasundo mo ay ang diablo na si Satanas. Gusto mo ba doon? Habang may panahon pa po tayo, habang buhay pa po tayo, sapagkat hindi natin alam sa ating pagtulog kung tayo magigising pa. Anong sinasabi mo na sa ibang araw ka na magsisisi? Bakit? Sa ating pagtulog. Nakakasiguro ka ba kung magigising? Ngayon na. Ngayon ka na magsisi. Ngayon ka na lumayo sa kasamaan. Hallelujah. Sinasabi, sa 2 Chronicle 7:14, sinasabi ng Panginoon, kapag hinanap ng tao o bansa ang Diyos ay at magsisi, talikuran ng kasamaan, ay patatawarin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Hindi siya nagtatanim ng galit. Sabi niya kay liwaliwanag, kapag hinanap ng tao o bansa ang Diyos at magsisi, talikuran ng kasamaan, ay patatawarin ng Diyos. Tingnan mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Tingnan mo. Grabe. Second Chronicle 7:14-16. Patatawarin ko kayo, sabi ni Yahweh. Babantayan ko kayo at pasasaganain ko kayo. Oh. Napakabuti ng Diyos. Magsisilang tayo at hanapin natin ang Panginoon. Talikuran natin ang ating nakagawian
na kasalanan, ay talikuran natin ang ating mga kasamaan. Sapagkat alam ng Diyos. Roma 3:23, na lahat tayo ay nagkasala. Walang sino man sa atin, walang sino man ang matuwid. Roma 3:23, walang sino mang matuwid sa atin. Walang nakita ang Panginoon, kahit isa, walang matuwid. Kaya nga, upang tayo magkaroon ng kaligtasan, ay di bagat bumaba, binigay ng Ama, si Jesus Christ, ang kanyang bugtong na anak, para tayo ay maligtas. At kapag tinanggap natin at sumampalataya tayo kay Jesus Christ, ay naroon ang kaligtasan. Ay paano nga kung hindi mo nga sinasamba si Jesus Christ? Ikaw ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Kung ikaw ay hindi sumasampalataya kay Jesus Christ sa pagiging Diyos niya, hallelujah, ay ikaw ang pinakakawawang tao. Sapagkat ang kasalanan ang hindi sumasampalataya kay Jesus Christ. At doon ay magngangalit ng ipin sa dagat-dagatang apoy. Doon lahat itatapon ang hindi kumikilala sa Diyos. Joel 2:12-14, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa Diyos. Mag-ayuno at manais at magdalambati. Magsisi kayo ng tao sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Magbalik loob daw tayo. Mataimtim tayong magsisi at manumbalik sa Diyos. Mga kapatid, ang mga taong ibubulid sa dagat-dagatang apoy, wala nang didinggin doon. Eternal yun. Wala nang pakiusap doon, walang kaibigan doon, puntin. Hindi na kayo pakikinggan ng Diyos doon. Kasi yun ay eternal. Wala nang forgiveness doon. Lahat, kasi yun ay punishment. Walang kaibigan. Walang tubig doon. Mainit na mainit. Kahit mauhaw ka, hindi ka pwedeng uminom. Kasi, magngangalit, sabi sa Biblia, according to the Bible, magngangalit ang mga ngipin ng mga itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Napakahirap po doon. Wala na makikinig sa'yo kahit humingi ka pa ng awa. Condemn yun. Wala nang makikinig sa'yo. Eternal yun. Kaya nga, mga kapatid, habang may panahon tayo, habang tayo ay narinig, buhay pa, ay tayo ay tumalikod sa kasalanan. Kasi kinakamuhian ng Diyos ang kasamaan. Sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. At namumuhi ang Panginoon sa kasamaan. Paano kayo pagsasama?
ay kinamuhian ka ng Diyos kung hindi ka tumalikod sa kasamaan. Oh. Joel 13 to 14. Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Imagine, hindi nagpaparusa ang Diyos sa nagsisisi. Maaring lingatin kayong muli ni Yahweh na inyong Diyos at bigyan kayo ng masaganang ani. Ibig sabihin, pagpapalain ka. Sabi dito sa 2 Chronicle, babantayan ko kayo. Ibig sabihin, babantayan ko kayo. Abay, kaligtasan. Walang salot na makakalapit sa inyo. Kagaya noong kay Moises. Na yung mga salot ay pag nakita yung dugo ng tupa ay lumilis yung salot. Napakaraming mga kapatid. Napakarami ng Hallelujah. Mga kapatid, napakahirap po ng hindi po assure ang inyong kaligtasan. Napakahirap pong maiwan sa rapture. Kaya, it's time na tayo po habang may panahon pa po. Kasi po, ang tao kapag walang kaligtasan, lahat po ng nasa Biblia ay nangyayari. Lahat po ng according to the Bible, kagaya kay Noah, na hindi pinaniniwalaan, nangangaral si Noah na magbabaha ay hindi sila naniwala. Kaya nga, nangalunod sila. Hindi sila nakinig kay Noah. Ito po ay second coming. Once muna na iwanan kayo sa rapture, doon po mangyayari. After po ng rapture ay Great Tribulation. Maghahari po ang Antichrist. Kaya nga po dadagitin ang mga mananampalataya ng Panginoon. Kasi po maghahari ang Antichrist. At sobrang hirap po. Maraming kahirapan. Hindi ka makakabili. Hindi ka makakabili ng pagkain ng wala, hindi ka magpapatatak. At kapag naman ikaw ay natataka na, ay wala kang kaligtasan. Kundim ka na doon sa dagat-dagatang apoy. Maraming gagawin ng mga Antichrist upang ikaw ay magpatatak. Maring ang anak mo ay papatayin sa harap mo.
upang magpatataka lang. Napakahirap. Hindi ka pwedeng magbenta, hindi ka pwedeng tanggapin sa trabaho pag wala kang tatak. Hindi ka rin makakabili ng pagkain kapag wala kang tatak ng halimaw na 666. Tandaan po natin, ang tatak ng halimaw ay 666 sa noo at sa palad. Itatatak po yan sa mga maiiwan. Kaya nga po darating ang Great Tribulation. Kaya pagsikapan po natin ang ating safety, ang ating kaligtasan, habang may panahon pa po tayo. Hayag na po, oh. Yung mga gera sa Israel, sa Palestine, lahat pong yan ay nakatala sa banal na kasulatan. Kabi-kabila ang mga dilubyo sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na po ang mga bansang hindi kumikilala kay Kristo. Naroon ang mga lindol, mga dilubyo, na napakaraming buhay ang nawawala. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ng kaligtasan ay hindi nila kinikilala. Iba ang kanilang mga Diyos. Mostly po ang mga dinidilubyo, mga lindol, mga binabaha ay mga hindi kumikilala kay Kristo. Diba po ang nangyari sa Turkey? Binabalik-balikan ng dilubyo. Ang tanong, kumikilala ba sa Diyos ang Turkey na bansa? Ang bansang Turkey? Maraming binabaha. Kagaya po ng China, halos lumubog na sila. Yan po ay hindi kumikilala kay Jesus Christ. Napakarami pong bansa na dinilubyo ng iba't ibang mga kalamidad. At pawang ang mga bansang yaon ay hindi kumikilala kay Jesus Christ. Kaya nga po, sinasabi doon sa John 3:16 na sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak. Hindi ka mapapahamak talaga kapag ikaw ay sumasampalataya kay Jesus Christ at tumanggap kay Jesus Christ bilang Diyos. Sinasabi din sa ating topic, sabi ng Panginoon, kapag hinanap ng tao, 2 Chronicles 7:14 hanggang 16. Kapag hinanap ng tao o bansa ang Diyos at magsisi, talikuran ng kasamaan, ay patatawarin ng Diyos. Talikuran ng kasamaan. Patatawarin ko, 2 Chronicles 7:14 to 16. Patatawarin ko kayo, sabi ni Yahweh. At
babantayan ko kayo. Ibig sabihin, babantayan ka ng Diyos. Walang pwedeng gumalaw sa'yo. Babantayan ka nga eh. Babantayan ka ng Panginoon eh. Sabi pa niya dito, pasasaganain ko kayo. Sa Joel 2:12-14, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa Diyos. Mag-ayuno, manalangin, at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh sa inyong Diyos. Joel 13-14, siya ay mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Hindi raw nagpaparusa ang Diyos sa taong nagsisisi. Oh, ay bakit hindi ka nga magsisi? Maaring lingapin kayong muli, sabi ni Yahweh, na inyong Diyos, at bigyan kayo ng masaganang anin. Napakaliwanag mga kapatid ng kaligtasan natin ay tayo magsisi. Lumayo tayo sa anumang uri ng kasamaan. Kilalanin mo si Jesus Christ, the only Savior, sa silong ng langit. Napakakawawa ng isang tao. Ikaw ang pinakakawawa sa balat ng lupa kapag hindi mo kinikilala si Jesus Christ. Kaya nga, mga kapatid, it's time. Kitang-kita na natin ang mga nangyayari sa mga bansa. Kitang-kita na natin ang mga dilubyo, ang daming buhay. Hindi ba tayo maaalarma sa mga ganyan? Nahayag na ang second coming. Na tayo ay nasa huling araw, sabi sa Biblia. Hindi po ako nagsabi, ang Biblia. According to the Bible. Kaya nga, nakakatakot ang mga taong hindi kumikilala kay Kristo. Nakakatakot ang mga taong hindi marunong magsisi. Tanggap nga ng Panginoon na tayo'y mahina, na tayo'y makasalanan hindi nga nagpaparusa ang Diyos sa mga nagsisisi. Napakabuti ng Diyos. Anong gusto mo? Mapunta ka doon sa impyerno. Umaligtas ka, kasama ka ni Kristo sa kanyang paraiso. Wala tayong kasiguruhan dito sa ating mundong ginagalawan. Tayo ay pansamantala dito. Ang kaligtasan ay tiyakin mo. Ngayon pa lang. Huwag mo antayin na tsaka na. Sabi ng iba ay tsaka na ako magsisisi.
Nakakasigurado ba siya na kung matulog siya, ay magigising pa siya? I-assure mo ang iyong kaligtasan. Isipti mo ang iyong kaluluwa, kapatid. Ikaw at ang iyong buong sambahayan. It's time na habang may pagkakataon ka pa na hindi pa huli ang lahat, magsisi ka man doon sa dagat-dagatang apoy, wala na, kundim doon, wala nang panalangin na diringin ng Diyos. Yun na, eternal yun eh. Lalong-lalo na, akala nila yung tumatanggi sila kay Jesus Christ, yun ay kasalanan, according to the Bible. Hindi mo kinikilala ang Diyos. Ang mga taong hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Napakaliwanag niyan sa Bible. Ang kaligtasan ay narino na. Ang kaligtasan ay niaalok sa atin. Naipako ang si Jesus Christ para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, it's time na tayo po ay hanapin natin ang Diyos. Hanapin natin ang kaligtasan. Manalangin ka. Sabihin mo, Panginoong Jesucristo, hugasan mo ako. Linisin mo ako sa aking kasalanan. Patawarin mo ako. At tinatanggap kitang Diyos sa aking buhay. Ako at ang aking sambahayan. Huwag mo kaming pabayaan. Tinatanggap kita na ikaw ang aking tagapagligtas. Sabihin mo yan sa Panginoon, kapatid. At kikilos ang banal na Espiritu sa iyo. Maraming tao na nariyan ang kitang-kita na ang mga dilubyo ay nagtatampisaw pa sa kasalanan. Nakakatakot kaya? Nakakatakot. Kitang-kita na natin na maraming buhay ang nawawala sa mga dilubyo. At makikita natin ang mga bansa na hindi kumikilala kay Jesus Christ ay napakaraming buhay kapag dinidilubyo sila. Ay bakit nga po ay hindi nila kinikilala si Jesus Christ?
Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon na makinig. Sabi ng Panginoon, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos ay makakasama ko. Ay papaano nga kung hindi ka nga nakikinig? Huwag po tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Kundi, hanapin po natin ang Panginoon. Hanapin po natin ang ating kaligtasan. Kung ang tao, napakasimple lamang, kung ang tao ay magsisisi, kung ang tao ay magsisi, sabi sa Bible, ng taos sa puso, at hindi pakitang tao, at mag-ayuno, ay siya ay patatawarin niya. Hindi po nagpaparusa ang Diyos sa mga taong nagsisisi. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Huwag po nating sayangin ang dugo na nabuhos doon sa Kalbaryo para sa ating mga kasalanan upang tayo po ay maligtas. Hallelujah. Mas masarap kung makasama tayo sa rapture. Makikita natin ang mukhaan si Jesus Christ. Makakasama tayo doon sa kanyang paraiso. Ay kung ikaw nga ay manatili sa kasalanan, ipamuhay mo ang kasalanan, ang kasamaan, ay siya doon ka sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Napakainit nga doon. Walang tubig doon. Magtatangis ang iyong bagang. Gusto mo ba doon? Sobrang hirap. Magngangalit ang ipin, sabi sa Bible. Kahit na ikaw ay humingi pa ng tawad, condemn na doon. Hindi ka na pakikinggan. Wala na, condemn na. Doon na sa dagat-dagatang apoy, napakainit doon. Iligtas mo ang iyong sarili. Iligtas mo ang iyong buong sambayan. Kung ikaw ay mayroong problema, anong sinasabi ng Panginoon? Halinga kayo na mabibigat ang lupa. Pagagaanin ko ang iyong pamato.
Kung ikaw ay may problema, kumapit ka sa Diyos. Umiyak ka sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. At diyan mo mararamdaman ang kapangyarihan ng Diyos. At ang Diyos ay sumasagot. Tumutugon. Lalo na't kung ang iyo lamang sinasamba ay ang Panginoon. Lalo na't kung ang inaasahan mo lamang ay ang Diyos at wala ng iba. Makikita mo na ang Diyos ay kikilos at hindi kanya pababayaan. Hindi kanya pababayaan sa lahat ng iyong problema. Kung ikaw lamang, kung batid mo lang na mayroon kang takbuhan, na mayroon tayong takbuhan, mayroon tayong tungtungan. Kasi kung wala ang Panginoon, hindi natin kaya. Ang mga dumarating sa ating mga kabigatan, ang dumadating sa ating mga problema. Kaya nga, yung mga ibang tao na walang relasyon sa Panginoon ay nakakaisip ng mag-suicide. Bakit? Kasi hindi nila kilala ang Panginoon. Ay kung kilala mo ang Panginoon, nothing impossible with God. Huwag mo bitbitin ang iyong problema. Huwag mong bitbitin ang lahat ng iyong kabigatan. Ibigay mo ito sa Diyos. Humingi ka ng tulong. Ang Diyos ay napakabuti. Lalo na sa mga taong umaasa sa Kanya. Tanggapin mo siya, kapatid, bilang tagapagligtas mo at ng iyong sambayan. Tanggapin mo siya bilang Diyos mo. Upang, once na tinanggap mo ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay kikilos sa iyo. At mayroon kang kaagapan. Mararamdaman mo, kahit ikaw ay may ginagawa. Sa akin nararamdaman ko kapag ka ako may ginagawa, parang may katuwang ako. Parang may katulong ako. Ganoon ang Diyos kabuti. Iingatan ka ng Diyos. Sabi nga niya, iingatan ka kapag hinanap mo ang Diyos. At magsisi. Kausap puso lamang. Hindi pwede yung pakitang tao. Kaya nga, tayo ay mag-assure ng kaligtasan. Ating isipin, ating buong sambayan na maligtas. Ating sundin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Magbasa po tayo ng Biblia. Basahin po natin. At malalaman natin ang lahat na nangyayari sa ating mundong ginagalawan ay nasa sa banal na kasulatan. Kung tayo po
ay hirap na hirap na. Tumakbo po tayo sa Diyos. At mararanasan mo ang pagpapala mula sa Kanya. Kung tayo po ay may karamdaman, ang ating pong Diyos, ang the great physician, ang ating pong Diyos, ang ating pong dakilang magagamot. Ang Diyos po ay nagpapagaling maging sa karamdaman natin. Kung may sakit po tayo, ang Diyos po ay naghihimala maging sa mga sakit ng tao. Dapat po nating malaman na ang Diyos po ay nagpapagaling. Siya po ang ating the great physician. At tunay nga na siya po ang ating tagapagligtas. Kung tayo po ay mayroong mga problema, idulog po natin yan sa Diyos. Mag-iingat po kayo sa mga tao na sabi sa Biblia ang mga bulaang propeta. Kapag ka ang inyong pinakikinggan ay unbiblical, nawala sa katotohanan, ay lumayo po kayo dyan at hindi po kayo maliligtas sa mga ganyan. Tingnan po ninyo kung ang nangangaral sa inyo ay tali sa banal na kasulatan. At binabasa po ninyo ang nakatala sa screen, nilalagay po sa screen ang mga talata. Huwag po kayong makikinig o maniniwala sa mga tao sabi-sabi, nangangaral ng walang basihan. Sinasabi po yan ng Panginoon na mag-iingat tayo sa mga bulaang propeta. Napakahalaga po ng ating malaman ang kaligtasan natin. Na ma-sure natin na tayo ay hindi naliligaw at tayo ay na kay Kristo. Napakakawawa po ng tao na hindi kumikilala kay Jesus Christ. Yun po ay kasalanan. Na hindi mo kinikilala ang tunay na Diyos. Hallelujah. Tayo po ay panoorin po natin ang tungkol sa rapture. Ito po ay mula kay Gab Bueno.
ito po ay sinerch ko. Ang kanya pong mga sinasabi ay mula sa banal na kasulatan. Pawang salita ng Diyos sa Biblia ang kanyang tinatalakay. Panoorin po natin. Ano nga ba ang rapture? At ano ang mangyayari pag naganap ito? Handa ka na ba kapatid sa rapture na mangyayari? Madalas naririnig niyo po ito sa pangangaral ng mga pastor, ng mga missionary, ng mga evangelist, ng mga preacher na mayroong rapture na mangyayari. At bago po tayo maghanda mga kapatid sa rapture, alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng rapture. Ang rapture po mga kapatid sa Greek word is harpazo. Sa English po, caught up or taken away. At sa Tagalog po ang ibig sabihin ng taken away or caught up, pagdagit o pagkuha. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Sa gayoy, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ayon po sa bersikulo, ang mga namatay sa paglilingkod kay Kristo or nandoon po sa lupa na nakalibing, kukunin po at pupunta po sa alapaap. Pagkatapos po noon, ang mga natitira pang buhay na nanampalataya sa Panginoong Hesus ay dadagitin, kukuhanin, aagawin ang sabi ng bersikulo. Sa Tagalog po doon natin nakita yung pagdagit, pag-agaw, pagkuha. At sa English version po, dito po natin makikita yung salitang rapture po mismo. Yung salitang caught away or taken away. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17 ng Amplified version, "For the Lord himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel, with the blast of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain on the earth will simultaneously be caught up or raptured together with them resurrected ones in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord." Kaya yun po yung rapture na nakalagay sa Bible. Ito po ay magaganap. Sa ayaw at sa gusto po natin mga kapatid, ito ay magaganap. Hindi man maniwala ang iba, ito po ay totoong mangyayari at magaganap sa sangkatauhan na ang Panginoong Hesus ay darating sa pangalawang pagkakataon. Kapag sinabi ang Panginoong Hesus ay darating sa pangalawang pagkakataon, yung unang pagpaparito ng Panginoong Hesus pag siya po ay ipinanganak sa pamamagitan po ng Birheng Maria. At sa pangalawang pagkakataon po, dito po magaganap yung rapture. At ang rapture po na mangyayari ay magaganap sa huling panahon. Hindi po nagsabi ang Biblia o ang Panginoong Hesus mismo ng eksaktong oras, panahon, taon at pagkakataon. Pero ito po ay magaganap sa huling panahon. Ang huling panahon po na yon, panahon po natin. Marami na po ang nagsabi na darating ang Panginoon. Panahon pa lang po ng mga unang mananampalataya. Pero hindi pa rin dumadating ang Panginoong Hesus. Lagi po natin tatandaan na raw sa Diyos ay 1,000 taon sa atin. Kung napakahabang taon na po para sa atin, napakahabang panahon na, sa Diyos po, maiksi pa lang po yan mga kapatid. Totoo pong magaganap ang rapture. Maniwala man tayo o hindi, magaganap po ito. Sapagkat ang unang pagpaparito ng Panginoong Hesus nung siya'y nagkatawang tao, ipinangako at pinapisay po iyan ng mahabang panahon. At nangyari po 2,000 years ago. At sa pagdating ng Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon na tinatawag na rapture, asahan po nating mangyayari ito. Sinabi ng Biblia na katulad sa panahon ni Noe, mangyayari po ang rapture. Sabi po ng Matthew chapter 24 verse 38 hanggang 40, sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ay gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Kaya may 2 taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Alam po natin nangyari sa panahon ni Noe. Napakaraming warning na po mga kapatid ng pinasabi ng Panginoon, pero sinantabi at sinawalang bahala po ng mga tao ito. Dumating ang baha, natira lang po ang pamilya ni Noe na naligtas doon sa judgment ng Panginoon. Ganun din po ang mangyayari mga kapatid sa rapture. Marami po ang nangangaral ng kaligtasang nagmumula sa Panginoong Hesus, at ito'y pinagwawalang bahala ng maraming tao. Pero tiyak na mangyayari po ang rapture sa panahon na hindi natin inaasahan. Tulad
na nangyari sa panahon ni Noe. At ito po yung mangyayari sa rapture. Ang sabi ng Luke chapter 17 verse 34 hanggang 35, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, kapag may dalawang natutulog na magkatabi, maaaring kunin ng isa at iiwan ng isa. Dito po sa verse 34 ng Luke na binasa natin, pwedeng natutulog, dumating po ang Panginoon at mag-rapture. Ang katotohanan po dito, merong matitira at merong kukunin. Ang sabi rin po ng verse 35, sa dalawang babaeng magkasamang nagigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Sa verse 35, sinabi naman po dito na pwede ring dumating ang Panginoong Jesus or maganap ang rapture sa panahon na nagtatrabaho tayo. Merong kukunin na isa at merong maiiwan na isa. Yun ang katotohanan na magaganap po mga kapatid. Marahil marami po tayong tanong about sa rapture. Yung mga pinag-aralan po natin mga kapatid ay maging linaw po sa atin. Darating ang Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon na hindi natin inaasahan. May mga sign po na sinabi ang Panginoon in the last days. Sa panahon po natin ngayon, pwede nang dumating ang Panginoong Hesus. Kaya po tayo maging handa. Sapagkat meron pong makukuha, merong maiiwan. At tayo po nawa ay makuha. Huwag tayong papayag na yung mga mahal natin sa buhay at yung mga kakilala natin, kaibigan natin ay hindi alam na ang Panginoong Hesus ay darating sa pangalawang pagkakataon. Kailangan po nilang maligtas din mga kapatid. Kaya po patuloy po tayong mangaral ng salita ng Diyos sapagkat sa isang kisap mata darating ang Panginoon in a twinkling of an eye. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 52. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. Tayong mga buhay, bibigyan din ng bagong katawan. Kaya po maraming naglilingkod sa Diyos na kahit mamatay, okay lang kasi yung pag-asang nagmumula sa Panginoong Hesus. Pag tayo ay hindi naabutan ng kamatayan at dumating ang Panginoon, makikita ng marami na ihahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili at nasa likod ang kanyang mga banal at kanyang mga pinili. Kaya wag na wag tayong titigil na gumawa ng matuwid sa harapan ng Panginoon, mamuhay ng may kabanalan sapagkat kapag dumating ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon, makikita ng marami na ang lahat ng pagpapagal ng mga banal ay mapapalitan ng kaligayahang nagmumula sa Panginoong Hesus sapagkat darating siya para sa kanyang mga pinili o naglilingkod sa kanya at matuwid na namumuhay sa harapan ng Panginoon. Tatanungin kita uli kapatid, handa ka na ba sa rapture? Kung alam mo na ang ibig sabihin ng rapture at magaganap dito, huwag kang titigil na ipangaral ang salita ng Diyos. Pwede mong i-share ang video ito sa mga hindi pa nakakaalam ng kaligtasang nagmumula sa Panginoong Hesus, sa mga kaibigan, sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga ngayon lang po nakarinig na gitong klaseng pangangaral at ngayon mo lang napakinggan na merong rapture na magaganap, nais ng Panginoon na tanggapin mo siya sa isang maiksing panalangin. Tanggapin mo siya at pagsisihan mo ang mga nagawa mong kasalanan. At naisin natin na makalakad sa kalooban ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at na pag-aaral ng kanyang salita, tayo makakapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin, pikit nyo po yung mata nyo para di kayo madistract. Sabayan nyo po ang ganito: Panginoon, humingi po ako ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang mga nagawa ko nung ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Pinapatawad ko rin po yung mga nakagawa ng kasalanan sa akin. Tinatanggap ko po kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Pagharian niyo po ang aking puso't isipan. Kung po'y makaganap sa kalooban ninyo sa tulong at gabay ng banal na Espiritu at sa pag-aaral ng inyong salita. Salamat po nakarating sa akin ang mabuting balita. Salamat po sa kagandahang loob ninyo. Po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda po ng kanyang mga sinasabi. At ito po ay purong-purong salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Sinerge ko po ito. Kaya, panoorin po natin ito. Hallelujah.
Napakasarap po na panoorin ang atin ang mga ganyang bagay. Kaya po tayo po ay huwag nang magpatumpik-tumpik. Hanapin po natin ang Diyos. Manalangin po tayo, mag-meditate po tayo sa God. Nakakatakot po. Anytime po, nasa huling araw na po tayo, anytime po darating ang Panginoon. Kawawa po ang mga taong hindi nakatanggap kay Jesus Christ. Kawawa po ang mga taong hindi kumikilala kay Kristo. Hallelujah. Ang Diyos po ay naghihimala, mga kapatid. Ang Diyos po ay mabait. Bagaman makakakita tayo ng kanyang pagdidisiplina, yun po ay isang pagmamahal sa atin. Kaya tayo ay dinidisiplina ay para sa atin yun. Na-bless po ba tayo kay God Bueno? Hallelujah. Napakaganda po. At biblically basis po si God Bueno. Hallelujah. Tayo po ay kailangan maligtas, mga kapatid. Huwag po tayo patumpik-tumpik. Ito po ating kaligtasan. Grab na po natin to ang kaligtasan natin. Huwag po tayong magatubili. Tanggapin po natin si Jesus Christ. Siya lamang po ang kaligtasan natin. The only Savior sa silong ng langit, mga kapatid.
never po tayong mag-atubili sapagkat siya lamang po ang ating kaligtasan. Huwag po nating sasabihin, tsaka na ako tatanggap, tsaka na ako magbabasa ng Biblia. Ay papaano nga kung ikaw ay sigurado ka bang kapag natulog ka ay magigising ka pa? Ay papaano nga kung magkagayon ka? Wala ka. Hindi natin hawak ang buhay natin, mga kapatid. I-grab natin ang kaligtasan. Today. Hindi bukas. Ngayon na. I-assure mo, i-grab mo yung kaligtasan mo at ang iyong buong pamilya. Kay Noah, nangaral si Noah, may nakinig ba? Ay di sila ay nangamatay. Ay di sila nga ay nangamatay. Ayaw nila makinig kay Noah at sinasabi ni Noah na babaha. Ay naroon, nagiinuman sila, nagkakasayan. Hindi sila nakikinig kay ano nga nang dumating ba? Oo. Ganon din ngayon, darating ng Panginoon ng kapatid. Kagaya kay Noah, darating na ang second coming. Huwag tayong magpatumpik-tumpik sa kasakana. Aba, hindi natin alam ang bukas. Kung tayo hihinga pa, kung tayo may hininga pa bukas, may mga tao na hindi na nagigising. Halaka, ay nasa lang yung kaligtasan doon. Ngayon na, kapatid. Ngayon na. Ngayon mo na i-grab yan. Eh, bakit nga ayaw mong magsisi? Ay, bakit nga ayaw mong lumayo sa kasamaan? Ibigay mo sa Diyos ang kaligtasan mo. Ibigay mo sa Diyos ang iyong buhay, ang iyong pamilya. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ay iingatan ka. Sabi doon sa 2 Chronicle 7:14, iingatan ka niya at pagpapalain ka niya kapag hinanap siya at tumalikod sa kasamaan. Ay huwag lamang pakitang tao, ang gusto ng Diyos ay yung tao sa puso mo, pagsisisi mo, at huwag mong ipamuhay ang kasalanan, talikuran mo yung kasalanan, at yan ang magpapahamak sa atin. Hallelujah. Ay kung ikaw nga ay matigas ang ulo mo. Sabi sa Bible, ang napapahamak ang tao dahil sa katigasan ng ulo. Ang mga nakikinig ay maliligtas. Sinasabi ng Panginoon, ang mga nakikinig ay maliligtas. Oh. Ay hindi ka nga nakikinig. Ano mangyayari sa iyo? Ano mangyayari sa iyo? Ay, hindi ka nga nakikinig eh. Ang mga hindi nakikinig ay kasamang hahatulan doon sa judgment. Haharap tayong lahat sa judgment. Mayroon tayong video doon sa ating mga ginawa. Ay hindi tayo makakatanggi. Oh, hala. Hala ka. O ano? Ano ka? Kaya, ikaw, mga kapatid, napakasarap magmahal ng Diyos.
hayaan mo, kumilos ang Diyos sa'yo. At makapangyarihan siya. Doon mo malalaman na ang Diyos ay napakamahal. Sapagkat kikilos siya sa'yo. Kikilos siya sa iyong buong sambayan. At iingatan ka rin. Sabi niya, sa Bible sabi niya sa 2 Chronicles 7:14, at kita'y iingatan. Iingatan. Ay, yung mga hindi tumanggap kay Jesus Christ, ay dinidilobyo sila. Iba ang kanilang dinidiyos. Hindi nila kinikilala si Jesus Christ. Ay lahat ng aalaman kong mga dinilobyo mga bansang hindi kumikilala kay Kristo. Mga nililindol, tsunami, binabaha, ay hindi kumikilala kay Kristo. Isipin mo, bakit kaya? Tatanungin ko kayo, ang bansang Turkey ba, na ilang beses binalik-balikan ng dilubyong lindol at lindol at baha. Tatanungin kita, ang bansang Turkey ba kumikilala na kay Jesus Christ? No. Bakit? Kasi ang tunay na Diyos hindi nila kumikilala. Ang mga bansang hindi kumikilala, kay Jesus Christ, ay mga dinidilubyo. Itanong mo sa bakit kaya? Bakit kaya ang mga bansang hindi kumikilala kay Jesus Christ ay nadidilubyo? Napakaraming buhay. Kagaya ng India. Ang India ba kumikilala kay Jesus Christ? No. Ang India binabalik-balikan ng dilubyo. Just imagine. Ay bakit nga ay hindi sila kumikilala kay Jesus Christ, the only Savior, the only God, Almighty. Hindi nila kinikilala si Jesus Christ. Napakaraming bansa na dinidilubyo na hindi sila kumikilala kay Kristo. Isipin natin, ay bakit kaya? Dahil ang Diyos ay tunay, si Jesus Christ ng Diyos ay ini-ignore nila, hindi nila kinikilala. Ay didilubyo ang inaabot nila. Isip-sipin mo nga, bakit yung mga hindi kinikilala kay Kristo ang dinidilubyo? Isip-sipin mo nga. Ay di ba ga? Totoo? Napakaraming bansa na hindi Diyos si Kristo. Hindi nila kinikilala. Gaya ng India, hindi kumikilala kay Jesus Christ. Ang Turkey, hindi kumikilala kay Jesus Christ. Anong nangyari sa Turkey? Anong nangyari sa India? At sa ibang mga bansa na hindi kumikilala kay Jesus Christ? Hala, isipin mo. Kaya ang taong hindi kumikilala kay Jesus Christ ay pinakakawawang tao sa balat ng lupa.
It's time, pagsisihan mo. Kung ikaw hindi ka kumikilala kay Kristo, pagsisihan mo yan. Magbasa ka ng Biblia. Huwag kang maniwala sa tao. Sa Biblia, ang Biblia ay hindi nagsisinungaling. Pero ang tao ay pwedeng magsinungaling. Pwedeng bula ang propeta yan. Pero ang Biblia ay hindi nagsisinungaling. Magbasa ka, kapatid. Huwag kang maniwala sa tao, magbasa ka ng Biblia. Hallelujah. Kung ikaw ay hindi mo kinikilala si Kristo, pagsisihan mo yan, kapatid. Ngayon pa lamang kilalanin mo si Kristo, sapagkat kawawa ang tao na hindi kumikilala kay Jesus Christ. Bakit? Dito sa Pilipinas, napakaraming Kristiyano. Kaya nga, napakaraming Kristiyano, kaya nasisave yung mga taong hindi kumikilala kay Kristo. Nung ginunawang Sodom at Gomorrah, kung may 10 doon, sabi ng Panginoon, kung may 10 na mga kumikilala kay Kristo, ay hindi gugunawin. Ay walang makitang 10 eh. Alang-alang sa 10, sabi ng Panginoon, hindi ko gugunawin. Ay walang makitang 10. Si Lot lamang. At saka ang kanyang sambahayan. Kaya pinali si Lot. Kasi nga'y gugunawin. Walang makitang 10 na kumikilala sa Panginoon eh. Kumikilala kay Jesus Christ. Walang makitang kumikilala sa Panginoon. Ay hindi sana gugunawin. Kaya aring Pilipinas, kaya nasisave lamang. Ito po according to the Bible hindi po ako nagsabi nun. Base po sa Biblia, nasisave lamang po dito ang mga taong hindi sumasamba kay Jesus Christ. Dahil sa napakarami po dito, milyon po ang Kristiyano dito sa bansang Pilipinas. Totoo po yan. Hindi po ako ang nagsasabi niyan. Biblia po. Banal na kasulatan ang nagsabi niyan. Ang nagsasabi ay hindi po ako. Hindi po ako nagsasabi niyan. Kaya nga, ano po ba ang gusto natin? Maligtas tayo? Hanapin po natin ang Diyos. Magbasa po tayo sa Biblia. Ito po ang nagsasabi ng totoo. Huwag kang magsasabi ng hindi Diyos si Kristo. Kawawa ka, kapatid. Kawawa ka. Aliwala-wanag sa Biblia na ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Marami po dito nakalagay na si Jesus Christ po ay katotohanan na Diyos. Sinasabi nila tao lang si Kristo kasi taong may mga nakalagay na anak ng tao. Spiritual po yun. Hindi po yun literal. Kung may nababasa kang pinanganak ng tao si Jesus Christ, mas marami dito na nakadiin na siya ay tunay na Diyos. Magbasa po kayo ng Biblia. Mga kapatid,
Di pa po huli ang lahat. Magsisi na po tayo. Masarap pong magsisi mga kapatid. Nung ako magsisi ay nalalasahan ko ang luha ko ay napakasarap, magaan sa dibdib. Sapagkat likas po tayong makasalanan. Huwag po natin sayangin ang ibinibigay ng Diyos na kaligtasan. Mahirap po doon sa judgment. Ngayon po ay kayo magsisi na. Tulungan mo ako, Diyos. Tulungan mo ako. Tinatanggap po kita bilang Diyos ko at ang aking buong sambayan. Hugasan mo ako, patawad, Ama. Patawarin mo po ako. Tinatanggap po kita na aking tagapagligtas sa Diyos. Napakasimple lang ng kaligtasan at mararamdaman mo ang pagkilos ng banal na Espiritu kapag tinanggap mo ang Panginoon. At kapag ikaw ay umasa kay Kristo, makikita mo ang kanyang pag-ibig. Dapat ang Diyos, mga kapatid, maging sa ating buhay, ililigtas na tayo sa kapahamakan. Ang banal na Espiritu ay hindi ka pababayaan. Saan ka man pumaroon, sampunan niya sambayan, ay kanyang iningatan, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay hanggang sa muli, mga kapatid. Tayo po ay mag-closing prayer. Hallelujah. O aming Diyos na banal, salamat po sa araw nito. Napakasarap, Panginoon, ng pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Salamat po, at dalangin po namin nakatagpuin mo ang aming mga pangailangan. Katagpuin mo, Panginoon, ang aming mga kakanin sa araw. Pagalingin mo kami sa aming mga pisikal. Hallelujah. Tulungan mo kami, Diyos. Bigyan mo kami ng lakas. Sa mga tukso, bigyan mo kami ng lakas upang hindi kami magkasala. Tulungan mo kami, amin naman. At tunay po na kayo po ang patuloy na magbibigay sa amin. Kayo po ang magbibigay sa amin ng kaligtasan. Bigyan mo kami ng proteksyon sa mga salot, viruses na nakamamatay. Layo mo po kami sa masasamang tao at sa lahat ng uri ng kasakulan. Diyos, maraming salamat po sa amin na pagbulay-bulayan. At ito po, Ama, ay nawa ay sumapuso at isip ng makakanood at makakarinig ng aming pinalakay. Salamat, Diyos, dahil napakabuti mo. Hallelujah. Ito po ang aming samatiling sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, hanggang sa muli po ay tayo po ay muling magkakanilig at minsan pang pagbulay-bulayin natin ang napakagandang balita at ayon sa ating kaligtasan. Tunay na kayo na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng assurance na maligtas. Hallelujah. Kaya nga po,
matulog man tayo o ano mang gagawin natin, masarap po na alam natin na tayo ligtas. Ano man, ang pag dumating man po ang rapture, ay tayong makasama sa rapture upang hindi po tayo makaranas ng great tribulation na paghihirap, na sobrang hirap kapag naiwan po tayo. Hallelujah. At napakahirap ang gagawin. Halimbawa, puputulan ang ulo ng anak mo kung hindi ka magpapatatak, napakahirap ng sitwasyon gayon. Huwag na po natin hintayin ganoon. Hallelujah. Tayo po ay i-assure po natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, the only Savior, ay binigay sa atin sa silong ng langit. Kaya po, tayo po ay hallelujah, tayo po ay muli. Ito pong Sister Mel ay muli ay tayo po ay magkakanitin sa pamamagitan ng pagtalakay ng banal na aral. Sa pamamagitan ng magandang balita, hallelujah, na ayon sa banal na kasulatan. Hanggang sa muli mga kapatid. Bye-bye po. Ito po Sister Mel. Maraming salamat po sa inyong kung maaari po ay i-subscribe niyo po ako. Hallelujah. Upang ito po ay makatulong din po sa akin. I-subscribe niyo po ako. I-like and comment. Subscribe niyo po ako. Parang awa niyo na po. I-subscribe niyo po ako. I-subscribe niyo po ako. Parang awa niyo na po. Subscribe po tayo mga kapatid. Malaking tulong po ito sa akin. Kung ako po ay isusubscribe ninyo, ay napakalaking tulong. Maraming salamat po mga kapatid. Okay po. Bye-bye po. Hanggang sa muli. Ang muli po ay tayo po ay tatalakay. Si Sister Mel po ay tayo po ay tatalakay ng magagandang mga topic ng mga kaligtasan. Yan po ngayon ang gusto ko yung sa kaligtasan. Kasi gusto ko po kayong maligtas. Tayo, sama-sama po tayo maligtas. Gusto ko po yun. Opo. Maraming salamat po. God bless po yung sa inyo. At Esther Say po, God bless po sa inyo. Hallelujah. Subscribe niyo po.